Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, no. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nakakatuwa na dumalaw po yung magkakapatid sa pangunguna po ni Vice President Sara Duterte. Sa request na rin po ng ating dating Pangulo ay dumalaw po ngayong araw o kahapon pa yata to. Ngayon po, nakadalaw na po at napasaya naman ng mga magkakapatid. Si VP Sara, si Pulong, Congressman Pulong, si Vice Mayor Baste, at si Katie. Thank you very much muna kay Amik TV45 na nagpadala sa atin, nagpakape ng 999 pounds. Anti-Gana, boss. Bakit anti-Gana? Ayan. Pasensya na kayo, hindi na ako nagpalit pa ng kagagaling lang namin sa medyo nabitin tayo. Marami tayong tatalakayin na hindi natin gano'n natalakay kanina. Yung mga hindi nakapanood, nakita ko na sa FB. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito pong yun na nga, no, na kukumpara lang po natin sa laki. Balak na naman kasing, ang dami na naman pong isinisingit ng ating mga gobyerno. Sabi ko nga kanina at kahapon pa, sanay na sanay itong si PBBM na tila yung diversion, na master na nila yung art of diversion. Pero ang problema, dinadivert nila yung issue ng katiwalian sa isa pang mas malaking issue ng katiwalian. Tapos idadivert na naman nila. Ito po kasi sa ano po pagkakaiba ng flood control sa mga nauna. Ito po apektado lahat eh. Lahat tayo. Pag bumaha sa lugar nyo, hindi nyo pwedeng sabihin, hindi ako apektado niyan. Unlike sa iba, pwede nating sabihin na hindi naman kami apektado niya, mga scatter na yan. Mga sugarol lang naman ang may problema dyan. Tapos yung iba naman pong mga issue, isolated din naman. Tsaka hindi pa natin natutuklasan. Ito kasi, apektado tayo dahil ginagastusan natin yung baha pero walang nalulutas na baha. Yun yung problema rito. Okay. Nakakatuwa po dahil siyempre alam naman natin na si Tatay Digong bagamat ayaw. Ay, meron pa pala tayong balita. Na isasama, pag-usapan din po natin ito. Nagsampa na po ng reklamo ngayon. 1 oras pa lang po ang nakakalipas. Nagsampa na po ng reklamo itong si Attorney Topacio at saka to si Jing Paras at iba pa. Ng reklamo sa ethics complaint. Nagsampa po sila ng ethics complaint laban kay Risa Hontiveros. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya anong pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay na po. Na po natin lahat. Napindot na natin lahat. Okay, unahan na po natin to at kasasampa lang po. Topacio, others, file ethics complaint versus Hontiveros. Formal na po naghain ng ethics complaint sina Attorney Ferdinand Topacio. Thank you very much. Amik sa padoble. Abril Gana means magdadalawang linggo na si BP Inday sa dahig. Dami niya inaayos. Nangangamoy interim release na kasi. Wow! At saka Amik swerte kayo Kasama ka ba dyan sa ilang araw na pagtitipon dyan sa dahig? Paano ba mag-apply ng visa yan? Kaya lang, mahal naman. Wag na lang, tsaka na lang. Baka sa Tokyo. Yung mga taga-Tokyo, imbitahin nyo. May libre akong pamasahin, hindi nyo ako paproblemahin. Ang kailangan ko lang siguro, imbitasyon. Gusto ko pumunta kahit sa Tokyo man lang. Formal na naghain yan. Ito po ay
at dating kongresista si Jing Paras at Attorney Manuel Luna laban kay Senator Ray Saunteveros kaugnay na aligasyon ng umano'y disorderly conduct at panunuhol sa mga testigo. Alam niyo po, mabigat po to, no? Natatandaan ko, isa lang po yung natandaan ko na tinanggal, congressman. Si Congressman Arnie Tevez. Hindi po, ang alam ko po, kaya po tinanggal si Congressman Arnie Tevez dahil nagsayaw siya na hindi po doon sa kaso na napatunayan. Wala, hindi pa naman napapatunayan, di ba? Thank you very much muna kay FG Pabilani na nagbigay po sa atin ng 250 pesos na pangkape. Yung pong kaso ni, kung di ako nagkakamali, yung sumayaw po na nakasando at nakaboxers itong si Arnie Tevez. Nung kainitan po na siya ay inaakusahan na mastermind ng isang krimen o yung massacre na matatawag. Nagpa-triple pa, 22-24. Isa tayo sa volunteer organizer, boss. Kita mo naman, no? Organizer ka pala niya. Matagal pa naman yun, Halos, September 22. Di ba natatandaan niyo yun, yung sumayaw? Kaya po, ito kung parehas po ang Ethics Committee, ay malamang damputin sa kangkungan to si Ray Saunteveros. Hindi naman po namin hangad na siya po ay matanggal sa pagiging senador. Yun man lang sanang masuspindi, di ba? Yung alam lang natin na maparusahan man lang siya para naman hindi na pamarisan. Kasi grabe na po, no? Paulit-ulit na po yan. RJYC Vlog. Sir Baz, pag Neneng po, ingat laban lang tayo. Thank you very much, RJYC Vlogs. Sa pangtok Neneng. Aba, hindi pa pala to Hindi pa pala moderator to si RJYC. Gawin na natin siya moderator. Okay. Kaya dapat po maparusahan po to kasi mas mabigat naman dihamak to sa pagsasayaw ni Arnie Tevez. Kung si Arnie Tevez, hindi ako sigurado. Pero yun po yung, alam ko, yun yung dahilan bakit siya tinanggal. Hindi karapat-dapat na ginagawa ng isang congressman. Pero ito po, ilang beses niya nang ginawa, hindi lang po minsan. Talagang may ugali niya na, namimihasa na. Kaya nararapat na po itong kalusin. Sino ba ang ating ethics committee? Senator Robin Hood. Dapat maghasasa ka na ng mga batas na pwedeng ipataw dito sa ating mahal na senadora. Kasi kinakailangan nakabatay sa batas yan. No? Natutuwa po tayo na may magsasampa na ethics committee, pero dapat talaga yan maparusahan dahil hindi lang po minsan, madalas niya na pong ginagawa yan. Yung mga panunuhol, yung sa mga testigo. At yan po ay marami na pong tumitestigo. Hawak po ni, kung hindi po ako nagkakamali, hawak to ni Congressman Jing Paras, yung mga ebidensya na sa mga nauna pa. Hindi lang po dito. Hindi po natin alam kung ano pong pwedeng iparusa dyan. Kung sapat ba yung ginawa niya. Pero kung sayaw at suhol, mas malala po yung panunuhol. Kaya tignan po natin. Pero siyempre, baka gamitin pa nila sa politika yan. At ayaw naman natin na di ba? Ayaw kasi natin na parang pinupolitika yung mga kalaban natin. Huwag lang parusang suspended. So, abangan po natin yan. Congratulations po. At least may mga taong ganito na nakakakita tayo ng pag-asa. Okay, punta na po tayo rito kay BP Sara, no? Una, natutuwa tayo. Nakita sila ni Tatay Digong. Masaya lang. Yung kwentuhan ba na sabay-sabay, sabi nga ni BP Sara, sa ganda ng kwentuhan nila
Sumabat na to si Basta. Hindi na ako magsasalita. Wala naman nakikinig sa akin. Alam niyo po yung ganun, yung sa sobrang sarap ng, yung na-miss nyo yung isa't isa, na sabay-sabay kayong nagbibida-bida. Yun po, no? Parang nakinikinita ko yung atmosphere na napasaya ninyo si Tatay Digong. Kaya lang ang kitang-kita ko kay no, may mga pusong bato na sila, no? Ito yung mga leader talaga na hindi madadala ng yung nakita ko kay BP Sara. Yung tinatanong siya tungkol sa ibang tao. Pag tinatanong siya sa ibang tao, kay Tatay Digong. Pero yung pag sa kanya, ano naramdaman mo? Hirap na hirap siyang sagutin, no? No? Kaya nila no? Ito talaga mga mahusay na leader. Kaya nilang ihiwalay yung emosyonal nila na pansarili. Parang ang hirap nung ginagawa nila eh. Yung ano nila, yung akin to, may tinatago. Hindi sila yung i-open namin, magwawala kami. Hindi ganun, no? Yung talagang hindi mo maintindihan kung ganun talaga sila pinalaki ni PRRD na talagang ang tatapang. Wala sa kanila yun na inaapi yung tatay nila. Parang normalidad lang na. Siguro kung tayo yun, no? Tuwing lalabas tayo mula sa kulungan ni PRRD, kung tayo yung anak. Hindi ba? Nakita niyo po ba yun na, na parang, ano tinatanong mo yung naramdaman ko? Parang, wala na sa kanila eh. At tingin ko yan yung magiging katangian ng isang mahusay na leader eh. Kaya niyang ihiwalay lahat ng mga emosyon. Tutukan lang yung Okay, pakinggan muna natin ng konti. Konti lang, hindi naman lahat kasi 15 minutes tong care of Birada Aguila po. Pakinggan lang po natin ng konti itong mga sasabihin ni BP Sara. Special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tignan nila yung bukong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Saglit yung mga blanco doon sa budget. Marami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Okay. So, nakita po natin, wag pong tumigil sa flood control lang. Kaya lang, BP Sara, maganda rin naman na may makulong man sa flood control. Binalik lang po ni BP Sara yung issue. Baka po sa mga hindi po nakakaalam, isa po yan sa dahilan ng kanyang pagre-resign sa as DepEd Secretary. Paliwanag lang po natin dito sa mga kasamahan po natin, sa mga viewers po natin, na hindi na po alam kung ano yung naganap doon. Isa po sa dahilan yan ng pagre-resign ni BP Sara, yun pong classroom. Nanghingi sa kanya ng katkong eh. Parang ayaw niya magbigay. Kaya ang ginawa, naglagay sila ng budget, nag-insert sila at hindi na napakialaman yun ni BP Sara. Pinaghati-hatian ng mga congressman. Kaya nga sa tanong na kung dadalo ba siya, sana dumalo siya, Sana may imbitahan siya ni Kaya lang mukhang ang focus ngayon ni Senator Marcoleta, purely flood control lang. So wag po natin tigilan, Kasi po ang tingin ko marami na po eh. Sabi ko nga
sanay na sa diversion issue tong gobyerno ni Pangulong Marcos. May papuputokin na issue, pantabon sa kabilang issue. Tapos, nawala na nga tayo eh. Nakalimutan na natin. Ang dami na po natin hindi na pag-uusapan. Na kung tutusin, malalaki pa rin po. Yung pagbebenta ng ginto, nasa na yung ginto? Nasa na po yung tinanggal na budget sa PhilHealth? Nasa na po yung pinasosole? Ano na po ang problema dyan? Ano na po nangyari dito sa binabantayan natin na sugalan, online sugal? Kaya nagpa-pile up lang po eh. Ang galing po nila, pag hindi na po pinag-uusapan, actually ang binabantayan po nila ay kaso pa ni Paulo Tantongco. Alam niyo po, kung tayo po, tayong mga Duterte, hindi po tayo magkandamayaw sa pagdidiscuss pag tinanong po tayo ano-ano mga nagawa ni Tatay Digong. Dito, ganun din po eh. Wala po tayong masasabi na proyekto ni BBM. Pero marami po tayong masasabi, no, na ano-ano ang mga katiwalian na naganap sa panahon ni BBM. Tama po yun, no, yung kay Paulo Tantongco. Natabunan na rin po. Wala po nalulutas, tabon lang ng tabon. May malaking issue, tatabunan. Ang laki-laki po ng issue nung mga blanco sa JAA budget na pinunuan, fill in the blanks nila. Natabunan ng pagdadakip kay Tatay Digong. Ang laki-laki ng mga issues. Ito po, recently. Ang laki po ng issue ng online na sugal. Natabunan po ng flood control. Kaya po sabi ko nga, ang susi dito, dahil kontrolado nila yung media, kontrolado po nila yung mga vlogger nila, ang tanging independent lang po ay pailan-ilan, mga maliliit na media tulad ng SMNI, paminsan-minsan yung Net25, at saka kami pong mga Duterte vloggers. Kaya nga talagang kanina nga, nag-uusap kami sa Birada Aguila, mukhang nagiging diversion na rin. Nagagamit na rin nilang diversion. Sana hindi sinasadya, no? Sana nagkataon lang po na hindi sinasadya, pero nagagamit pong diversion yung away-away. Mga walang katotorang away-away ng mga Duterte vloggers. Kaya sabi ko nga, talagang patong-patong na eh. Lahat po, buhat nung nagsimula, mula po sa mga sibuyas pa lang. Wala po nalutas dyan. Meron po ba na, di ba, unang-unang problema, sibuyas, tapos sili, tapos bigas, tapos wala po lahat. Wala pong ni isang smuggler, ni isang price manipulator, ni isang hoarder, wala pong nakulong. Kaya nga kung babalikan po natin, wala na pong ganito kay Tatay Digong eh. Wala rin ganong malalaking o tahimik lang nung panahon ni Pinoy. Ang huli po natin yung kay Napoles pa eh. Si Napoles ba kay Pinoy ba yan? O kay Gloria pa? Alam niyo po ba kung gano'n lang kalaki yung kay Napoles? Baka po magulat kayo kung gano'n lang po kalaki. Ang kay Napoles po, 10 billion lang. Dito po sa flood control, trillion po ang pinag-uusapan natin. Sa 10 billion po, kay Napoles, para po sa mga ngayon lang sumubaybay sa politika, ang kay Napoles po na sinasabi, yung Priority Development Assistance Fund, no? I-discuss lang po natin ng konti yan. Also known as the pork barrel scam in the Philippines. Ayan po. So, paano po to? Mga peking ghost projects ng mga peking NGO. Ito po, uso, no? Si Janet Napoles po, ibalik lang po natin yung mga malalaking paggasta ng pera ng mga nagdaan para makumpara. Nagtayo po ng mga ghost NGOs, mga peking NGOs. Tapos pinondohan po yan ng mga senador, mga congressman.
Kaya ang kalahati po, halos kalahati diyan bumabalik sa kanila. Ayan, 40 to 50%. So, sa makatuwid, sa 10 bilyon na pera diyan, 6 billion po na ibulsa ng mga corrupt officials. Tapos yung iba, mga 4 billion may tumawag, nakalimutan kong ano. Okay. Hindi po siya scapegoat, siya talaga utak nun. Kasabwat niya yung mga ano. Pero ano po pagkakaiba? Hindi po nagurgur, may tumawag po eh. Nakalimutan kong i-off eh. Ang pagkakaiba po, may nakulong na 3 senador dito sa Napoles scam na to. Si Jinggoy, si Ramon Bong Revilla, at saka si Enrile. Panay na pawalan sala sila. At least nakulong po sila. No? Nakulong po sila. Kaya po talagang ito, grabe po to. Trillion po ang pinag-usapan. Mukhang walang makukulong. Ang kaisa-isa nakulong, district engineer. At hindi pa po dahil sa mga ghost project o katiwalian, kundi panunuhol. Imagine niyo, panunuhol lang yan. Ang problema po natin, yung mga pinagkagastosan. Yung po mga ghost project, mga sablay na proyekto. Kaya dapat hindi po talaga tigilan to. At hindi rin po tumigil pag kami naparusahan na rito. Huwag tayong pumayag na walang maparusahan. Huwag po natin tantanan. Tayo pong mga Duterte vloggers kasi binabantayan tayo ng mga yan eh. Pag tumigil na tayo, pinakamagandang halimbawa po, tinigilan natin yung pagsubaybay sa sugal, online sugal. Wala na, hindi na natin alam ngayon. Kung yung online sugal ba ay meron pa o wala na. Kasi wala na nakatutok eh. Pag wala na nakatutok, hindi na rin pakikialaman ng mga politiko yan. Alam niyo ng mga politiko, sakay-sakay lang. Ang dami po nagsalita tungkol, may mga mangiyak-ngiyak pa, nagba-Bible verse pa sa sugal. Pero nung natabunan na po, wala na. Ganyan po ang balak nilang gawin dito. Tabunan tong issue na to. Yung flood control projects na to. No? Grabe, sabi ni Attorney Vic, mas worse pa. Opo. Wala na po talaga saan ka nakakita. Siya na mismo nakakita. Pinuntahan na mismo ni Mr. President. Pinuntahan na mismo, naroon siya, wala siya nakitang proyekto. O wala pa rin. Ano po ngayon? Ano po ang problema ngayon doon? Ano nang gagawin natin? Sisihin? Nakakulong na ba yung kontraktor ng ghost project? Yun na lang talaga eh. Yung ghost project na lang, ang dami po. Kaya dito po ang marami po tayong kung kay Tatay Digong po, pag pinag-usapan yung mga proyekto, may makakalimutan ka. Isa-isahin mo nga proyekto ni Tatay Digong, sasabihin natin, ang dami. Build, war on drugs, war on corruption, etong mga NTF-ELCAC, Predstol, nakipagkaibigan tayo sa China, 5 years, naging 10 years na, ang dami, kay Tatay Digong. Dito naman kay BBM, ano-ano ang mga katiwalian ng panahon ni BBM. Pucha, hindi rin natin maalala lahat. May makakalimutan at makakalimutan tayo eh. Brownout sa NAIA. Sunod-sunod na brownout sa NAIA. Meron bang heads na nag-roll? Wala. Anong nangyari? Binenta yung NAIA. May daga pa tsaka surot, di ba? Imbis po na parusahan yung mga tao involved dun. Nabiyayaan pa eh. Sino sa tingin nyo Sino sa tingin nyo nag-ahente niyan? Basta may binenta, may nag-ahente. Basta may binenta, may kumita. Baka yung mga dapat na managot dyan sa lintik na NAIA na yan, sila pa yung nagbenta niya. Wala na naparusahan. Pucha, di nagkaroon na ng katwiran, di ba?
Ay, sabi siguro, ibenta na lang natin, di na natin kayang lutasin. From worst. Kay Pinoy, worst airport ang NAIA. Kay Duterte, top 10 na, anong tawag doon? Most improved airport. Pagdating na naman ngayon, worst airport na naman. Badong, baka malalakas naman ang bagyo. Wala pa po tayong super typhoon. Unlike kay Duterte, sunod-sunod po yung super typhoon. Dito po halos wala pang super typhoon. Normal lang pong bagyo ito. Nakita nyo po siya, naglinis ng mga kanal si Yorme. Yung pala, barado lang ang mga kanal. Iniisip ko nga po yung mga tinatayo nila, mga hinaharangan po nila ilog. Ang ilog po kasi sa Pilipinas, ang natural lang po. Ito magtapatan po tayo. Lalo na sa mga probinsya. Normal po yan pag lumalaki po, talagang umaapaw yan Kaya nga bawal ka magtayo ng mga bahay diyan sa tabi ng ilog. Kasi ang normal po sa ilog, maliit lang yan pag walang ulan, pag umulan, lumalaki. Yung ginagawa nyo, hinarangan ninyo yung mga ilog na mga palpak na mga dike. Para meron lang kayo matawag na flood control. Saan pupunta yung tubig pagka may harang na? Di ba? Scapegoating tsaka may goating daw. Wala po tayong mga super typhoon. Yan po ang totoo. Wala pa po. Pangkaraniwang bagyo lang po to. Pangkaraniwan. Mga signal number 1, number 2. Wala pa po mga signal number hanggang ano na ba signal? 5? Pogo na kinonvert nila sa Pigo. Sa Pogo na lang po siya, ang sisi nyo sa Duterte, silang nagtayo. Pero nagkaroon ng problema, panahon na ni BBM. Ang problema po ng Pogo ay problema po ng peace and order. Tapos yung pagbalik po ng droga, nakita nyo naman po yung epekto niya, no? Meron na naman ulit tayong mga krimen ngayon na mga batang nawawala tapos matatagpuan na, alam nyo na, may ginawa na ng kahalayan. Ibang uri po talaga to. Sa dami po ng mga katiwalian, hindi mo na maisip Tapos okay lang sa kanila. Pag tinanong mo, nasan yung report? Imagine niyo, no? Gusto nyong bungkalin. Gusto nyong bungkalin yung confidential fund ni BP Sara. Gusto nyong bungkalin. Samantalang ito, hinahanapan lang kayo. Asan po yung report ng small committee? Wala kayong maipakitang report. Nangyari po yung small committee. Diyan po naganap yung mga insertion. Sabi ni Chanko, kaya napakarami po talaga. Napakarami po. Small committee, budget insertion, paglilipat ng mga budget, pagkuha sa PhilHealth, pagbebenta ng ginto, Maharlika Fund. Hindi mo talaga maaalala ng isang bigkasan Baliktad Kay Tatay Digong, hindi mo maaalala lahat yung kanyang mga proyekto. Dito naman, yung mga katiwalian, hindi mo maaalala lahat ng isang bagsakan. Katiwalian din po ang tawag namin dahil for the first time po namin narinig, hindi lang po minsan Nagulat na nga kami na ang daming droga, isang driver lang ang may dala. Gulat na po kami noon, Mr. President. Saan ka nakakita na sangkatutak na droga, isang driver lang ang may dala? Asan na nga pala yung driver na yun? Napakarami naman nating dapat alamin. Tapos ito pa po.
bigla na uso yung nagpapahuling droga. May nahuling droga, wala ni isang tao. Bilyong halaga ng droga, lumalangoy mag-isa papunta sa mga pulis. At hindi lang po minsan. Pucha, mayat maya. Sabi ko nga, sa sobrang grabe na ng droga, pinadaan na lang sa dagat, mahuli man yung 10%, may 90% pa sila. Kung totoo yung kwento nyo, kasi hindi po ako naniniwala eh. Wala pa po ako napanood sa TV. Lahat po na napapanood ko mga pelikula man o TV show, basta tungkol po sa droga, isang supot lang, ubusin yung buong pamilya mo eh. Yung ganito lang nakaraming droga. 'Di ba? Aksidenteng napunta sa bag ng isang ng bida. Hahantingin na buong pamilya. Ito po, isang barkong droga, lumulutang lang. Bilib na bilib talaga ako sa mga, sino maniniwala? Wala na isang tao. Kaya sangkatutak po talaga, promise. Sangkatutak ang anomalya. Parang ganito eh. May anomalya tayo. Pinag-usapan yung sa sugal. Mayroong mga, malamang may mga sindikato yung sa sugal na yan na konektado yung mga ibang gobyerno. Para matabunan natin yan, eto naman tayo ngayon sa flood control. Flood control naman, para matabunan naman natin yan, pucha, hindi. Kada bumabaha, maiisip ng tao yung flood control. Wala po tayong pahinga sa anomalya, Mr. President. Mula nung nagsimula po, mula inaugural, mula daw sa inaugural. Pagkaupo pala, nagtaasan yung presyo ng ano. Ano ba unang tumaas ang presyo? Sibuyas. Iniiba-iba. Iniiba-iba lang yung presyo na tumataas eh. Tuwan-tuwa siguro noon, no? Tuwan-tuwa siguro yung mga... tapos na tayo sa sibuyas. Binabantayan na yung sibuyas. Sili naman. Sabi ko po, naman naman itong gubi. Brownout sa naiya. Tsaka yung mga solusyon nila, kakaiba eh. Di ba? Ano solusyon nila sa online sugal? Marami ng pamilya may nagpapakamatay pa. Bantayan. Paigtingin ng pagbabantay. Puta, paano mo babantayan yan? Talaga naman. Kamatis pa. Yung loto pa pala. Sabi na sa'yo, hindi natin ano eh. Guinness Book of World Record, pinakamaraming nananalo na loto. Walang katapusan eh. Di ba? Walang katapusan. Walang pahinga. Na-overwhelm. Pati pa bago-bago. Una, nasagasaan lang. Mayroong flood control, nasagasaan ng barko. Meron flood control na overwhelm. Ngayon, wala na maipaliwanag. Pucha, may ghost project na. Galit na ako. Siya pa nagalit. Sino hindi magagalit nito? Sabi pa ni Mr. Marcos. Tapos inawakan yung nagpakita ng lakas, durog yung semento. Sino magagalit nito? Teka, baka may nakakalimutan na. PDAP scam.